Panginoon. at sumainyo rin. Ngayon po ay kapistahan ni Santo Tomas. No? Meron sa inyo taga Santo Tomas. Ano? Ay happy fiesta sa inyo. Ano? Kung meron sa inyo. So ngayon ay, hindi ko lang alam kung yung Santo Tomas na yun ay si Santo Tomas na marami si Santo Tomas. So bahagi ho, pero itong Santo Tomas na ito ay isa sa 12 alagad at mas kilala sa tawag na Thomas the Doubter. No? Ito yung Tomas na nagdududa. Ano? Nakita na kayo ng mga taong nagdududa. Ano? Mahilig magduda. Ano? Huwag kayo mag-alala. Ano? Natural lang ang magduda. Ano? So bahagi ho yun ng buhay ng tao. At tutusin, hindi ho yung kabaliktaran ng pananampalataya. Ano? Ang kabaliktaran ng pananampalataya ay hindi pagtitiwala sa Diyos. Bahagi ho ng proseso na dinadaraanan natin na tayo ay may mga pinagdududahan. Si Tomas, isa sa 12 alagad, ay nakita natin na nagduda. Bakit? Absent siya. No? Nang unang nagpakita sa Jesus ng kanyang muling pagkabuhay. No? Hindi ko binanggit sa Ebanghelyo kung bakit siya ay absent. No? Pero wala siya noong linggo ng muling pagkabuhay. Siya dumating na lamang pagkatapos ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay. No? Kaya akala niya ay pinagkakaisahan siya ng ilang mga alagad. No? Kasi siya lang yung absent eh. No? Kaya huwag kayo ma-absent, baka kayo pagkaisahan. No? Minsan, di ba, kapag nag-uusap-usap, sino yung pinag-uusapan? Yung absent. No? Bahagi yun. No? Kaya huwag kayo ma-absent. Kayo ang pag-uusapan. No? Pero bahagi yun ang makita ko natin. Ngayon, may sabi nga natin, dalawang klase ng pagdududa. No? Yung isang pagdududa ay gawa ng hindi ka pa sigurado. No? Intellectual doubt. Hindi mo pa alam kung alin ba talaga yung totoo. Yung pangalawang pagdududa, medyo mas masakit. Ano yun? Yung pagdududa gawa ng yung tawag natin dito, malaking epekto, yung mga bigo sa puso, mga iniwanan ng kanilang mga partner, Kuminsan yan, kapag iniwanan ka, kuminsan magdududa ka na kung may nandiligaw na uli sa'yo, Agi ko yun, Kasi bakit nasaktan ka? Nasaktan ka. Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin, kuminsan may mga tao nagtatanong, Kasi may nangyari na yung kanyang store nasa palengke, nasunog. After 1 week after, inatake naman sa puso yung kanyang asawa. Kaya masakit sa kanyang damdamin na nagsimula siyang magtanong, Father, ay kinakalimutan ba ako ng Diyos? Kaya unawain nyo na yung mga taong kuminsan nagdududa at baka sila rin ay mayroon silang mga malagim na karanasan na naging bahagi kung bakit ganun yung kanilang actuation sa mundong ginagalawan natin. Ay pagkakataon na kung saan ay nawa, ay samahan tayo ni Santo Tomas, kasi maliwanag rin yung sinabi na hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Nandoon yung kanyang kagustuhan na hanapin ang katotohanan. Lalo na ngayong panahon na ito. Lalo na ngayong panahon na ito. Bahagi yun na kung saan ay makita ho natin gawa ngayon ng alin ng tinatawag natin ng information explosion. Marami nagsasabi natin, ito yung totoo. Dahil sa bombarded tayo ng maraming information, kuminsan, hindi natin alam kung ano yung totoo. At pangalawa, ina-intensify pa, lalong-lalo na ng ating mga karanasan. Ang tawag na natin dito ay lalong-lalo na yung mga vulnerable. Yung nakikita natin, yung mga taong nagpupuli, mga vulnerable yun .
Yung mga tao, sabi nga natin ay nag-iisa, nalulungkot, mga iniwanan, ano, ng mga mahal niya sa buhay, namatayan, ano. Yan ay bahagi na kung saan ay makita ko natin, gawa ng kanilang damdamin. No? At ano yung mahiwalanag na pagkilos, no? Alam natin na kinakailangan natin, sabi nga natin, mayroong maliwanag na prinsipyo. No? When you are in doubt, do not act. No? Kapag nagdududa ka, no? Huwag ka munang kumilos. Ano yung kinakailangan mong gagawin? Remove the doubt. At yun yung nakita natin kay Santo Tomas. No? Ninais niya na makita yung kamay na pinagpakuan ni Jesus sa kanyang tagiliran na isinibat. Bakit? Kasi yun ang ipinakita No? Kapag maalala natin yung sa banal na kasulatan nung unang napakita si Jesus sa kanyang mga alagad sa linggo ng muling pagkabuhay. No? Gusto niya rin makita yung nakita nung 10 na kanyang kinakausap. Kaya ano yung pwede natin gawin? Una, when you are in doubt, ialay natin yan sa Diyos. No? Make it a prayer. No? Kung kanino man kayo nagdududa, no? Sa asawa ninyo, no? Sa magulang ninyo, sa anak ninyo, sa boss nyo, sa inyong mga employees, no? Co-employees, no? Bahagi ho yan na kung saan ay makita ho natin. No? Ialay natin sa Diyos. Ito yung aking pagduda, Panginoon, tulungan mo ako na makita kung ano yung katotohanan tungkol sa mga bagay na ito. No? Kinakailangan ialay natin sa Diyos. At pagkakataon na kung saan ay alin, maliwanag natin, gusto nating makita yung tunay na katotohanan. No? Sa mundong ginagalawan natin, hilingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. No? Hilingin natin ang tulong ng Diyos. No? Bakit? Pangalawa, kapag kung tutusin o makita natin alin, yung Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Anong sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No? Yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na dapat tinutulungan na tayo na alin, hanapin yung katotohanan. No? Hanapin natin yung katotohanan. Sana ho maging bukas tayo na hanapin yung katotohanan. No? Naalala ko tuloy kuminsan may mga tao nagsasabi na, bakit kuminsan yung ibang mga nakatapos sa pagkaaral, no? Ay kuminsan ay mga may kaya, ano? may pinag-aralan, ano? Maraming narating sa buhay, pero kuminsan, ano? Ay hindi na sila naging bukas sa katotohanan. Ano? Isinarado ng ang kanilang isip sa paniniwala na kanilang pinanghahawakan. Ano? Kinakailangan mo natin na maging bukas din ang ating kalooban sapagkat yun ang nais ng pumikapal. Ano? Makita natin yung katotohanan na ipinamanhig niya sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi lang magbibigay sa atin ng gabay sa pagkilos natin sa daigdig na ito. No? Sabagat maliwanag ko yung ipinamanhig ko ni Santo Tomas. No? Anong sabi nga niya? No? Panginoon ko at Diyos ko. Anong sabi ni Jesus? Huwag ka nang magalinlangan. Maniwala ka na. Ano? Bahagi mo na kung saan ay makita ko natin. Lalong-lalo na ngayong kapanahunan na ito, ano? Sabi nga natin, ay kinakailangan natin, ito rin yung hamon ng kasalukuyang educational system natin, ano yun? Yung critical thinking, no? Matuto tayong maging critical sa ating pag-a-analyze sa mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito. No? At tinutulungan tayo ng ating pananampalataya na gamitin natin yung ating puso. Ano? Puso natin, kinakailangan natin gamitin. Ano? Pero kung magagamit lamang natin yan, ano? Kapag nahilom na yung mga puso natin. So paano mahilom yung mga puso natin? Napakahalaga yung pagpapatawad. Ano? Kasi kapag hindi kayo magpatawad, hindi hihilom yung puso ninyo. Ano? Maapektuhan yung inyong pag-iisip. Ano? Kaya kung minsan yung iba matigas ang ulo. Bakit? Wounded. Ano?
mga tawag natin dito, sila ay sugatan. Ano? Kaya kahit na ano yung ipasok mo rito, hindi nila maintindihan bakit nasasaktan pa sila. No? Bakit hindi pa sila nagpapatawad. Kaya napakahalaga rin yung elemento ng pagpapatawad. Ano? Kapag ang pinag-usapan natin ay makamit natin ang katotohanan. Ano? At idulog natin ang panalangin natin sa harapan ng Poong May Kapal. No? Nawa ay tayo ay gabayan ng Diyos, ilumin tayo sa ating mga kahinaan at kakulangan at makita natin yung tamang landas na makatugon sa paanyaya na ipinahayag ng Poong May Kapal. Bakit? Dahil gusto niyang tayo ay maliwanagan sa ating paglalakbay sa daigdig na ito upang makita natin yung tunay na kapanatagan na dulot ng ating pananalig sa ating Panginoong Yesu Cristo. No? Sabagat yun yung biyaya. Ano? Kaya nga nung sabi nga ho na ni Jesus, nung siya'y pagpasok pa lamang, sumayin yung kapayapaan. No? Kaya sa mga taong nawawala yung kanilang pagdududa, ay magkakaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. Kung hindi kayo mapanatag, baka indication niya na rin, marami ka pang dapat na alisin sa iyong mga pagdududa. At ito ang ilapit natin sa ating Panginoon.